Magsisimula ang ating kwento habang pinapakita ang Heighten Hunters Guild. Kapansin-pansin ang pagtataka ng mga tao sa paligid dahil sa kakaibang ingay at tensyong namumuo sa loob ng gusali. Makikita natin ang isang receptionist na hiyang-hiya at namumula ang mukha habang kinukumpirma na base sa resulta, isa na siyang opisyal na level 37, kaya tapos na ang kanyang hunter registration. Dito ay makikita si Artes na nagpapasalamat sa babae. Todong ngiti at tila kinikilig pa ang receptionist nang magpasalamat sa kanya ang binata. Pero sa kabilang banda, hindi lahat ay masaya. Isang receptionist ang naiingit at nanggigigil sa inis habang nakatingin sa kasamahan niya. Iniisip niya na sa tagal-tagal na walang gwapong hunter na pumapasok sa lugar na to, bakit kailangang isang bastos na lalaki pa ang mapunta sa kanya? Dito na natin makikilala ang ating bida sa kanyang bagong pagkakakilanlan bilang si Pelad Bean. Dahil sa kanyang ayos, hindi nakatiis ang receptionist at sinabihan siya na medyo bastos sa ibang hunters ang kanyang itsura. Kaya tinanong siya kung maaari ba siyang magsuot ng kahit anong damit. Subalit, isang matalim na tingin lang ang isinukli ni Hanbin, kaya natakot ang receptionist at humingi ng paumanhin. Para mawala ang tensyon, agad na inilabas ng receptionist ang measuring stone para suriin ang level ni Hanbin. Mapapansin naman ang galing ni Hanbin sa pag-arte dahil nagkunwari pa itong inosente at tila walang malay kung ano ba ang gamit ng batong yun. Habang sa malayo, may isang hunter na nagsabing noon lang siya nakakita ng ganun kapormang hunter sa tagal niya doon. Sumagot naman ang isa na may mga ganun naman talaga paminsan-minsan, yung mga lalaking gustong-gusto lang magpasikat ng katawan. Pero hirit ulit ng lalaki, hindi naman daw porke maganda ang katawan ay hindi na sila masasaktan ng espada. Kasabay nito, maririnig natin ang babala ni Artes na mas mabuting huwag nang itapat ang measuring stone sa ating bida. Pero nagpaliwanag ang receptionist na kung hindi masusukat ang level, hindi matatapos ang registration niya bilang isang hunter. Dito na natin makikita ang matinding pag-aalala ni Artes sa maaaring mangyari. Habang hawak na ni Hanbin ang bato, mapapansin na unti-unti na itong nagkakabitak-bitak sa kanyang kamay. Galit na sinabi ni Hanbin na masama ang batong ito at hindi kailanman papayag ang kanyang katawan na madumihan ng ganitong klaseng maruming mahika. Sa isang iglap, tuluyan ang nasira ang bato dahil sa lakas niya at nagtalsikan ang mga piraso nito sa paligid. Dahil dito, napakomento ang mga tao sa gulat dahil sinira niya ang measuring stone gamit lang ang isang kamay. Pero ang mas ikinagulat nila ay ang pagtawag ni Hanbin na evil sa measuring stone. Pero sa kabila ng lahat ng gulo, makikita natin ang matamis na ngiti ni Artes sa kanyang nasaksihan. Habang nanginginig sa takot ang receptionist, susubukan sana niyang magtanong kung sino ba talaga si Hanbin. Biglang sumingit na si Artes at diretsyong sinabi na ang kasama niya ay galing sa warrior nation ng Valterra. Dito ay papasok ang isang flashback kung saan nalilito si Hanbin sa pakulo ni Artes. Nagtataka siya kung anong kinalaman ng pagpapanggap bilang taga Valterra at bakit kailangan pa niyang magpaitim at maglakad ng walang damit sa paligid. Ipinaliwanag ni Artes na ang mga Valteran warriors ay sobrang proud sa kanilang mga golden muscles. Dahil dito, hirit naman ni Hanbin kung sigurado ba si Artes na ang warrior nation ay mahilig lang maghubad. Dahil hindi siya makapaniwala na kamukha niya ang mga ito. Ayon kay Artes, ang mga tribo ng Valterra ay isang minority group na nakatira sa mga tuyot na isla sa malayong silangan. At para mas maintindihan natin kung paano sila tinitingnan ng mga tao, heto ang itsura ng kanilang pamumuhay. Makikita ang isang Chelicotesaurus, level 40, na ginagamit nilang transportasyon sa gitna ng disyerto. Nariyan din ang lolo ni Chulso, 84 years old, na tila normal na matanda lang. Pero ang nanay ni Chulso, age unknown, ay makikitang may hawak na Rod of Love na gawa sa isang higanteng puno. Si Chulso, 8 years old, naman ay nag-uuwi na ng pagkain para sa pamilya habang nakikipaglaban sa isang bad duck, level 27. At pati ang 3-year-old na kapatid ni Chulso ay mahilig na sa mga demon dog. Dahil sa narinig, hindi napigilan ni Hanbin na magreklamo. Sabi niya, anong klaseng bangungot daw ito at nasaan na ang tatay sa pamilyang yan? Sagot naman ni Artes, ang tatay daw ay naglakbay sa lahat ng continent para maging isang tunay na mandirigma. At dito na nga ipinakilala ang ating bida bilang si Pelad Bean. Ang tatay ni Chulso. Hirit agad ni Hanbin, bakit daw siya ang naging tatay gayong wala naman siyang mga anak na ganoon. Paliwanag ni Artes, ito raw talaga ang magiging backstory ni Pelad Bean. Napilitan na lang sumang-ayon si Hanbin pero nagtataka pa rin siya kung paano makakatulong ang paglalakad niya ng nakayapak at halos walang damit bilang isang may asawang Valteran. Sinagot siya ni Artes na kapag kinilala siyang isang Valteran warrior, hindi na niya kailangang itago ang tunay niyang lakas.
Sa ganoong paraan, kapag sumikat siya sa pag-clear ng mga dungeon, mapapansin siya ng mga simbahan ng Six Goddesses. Pero pinaalalahanan siya ni Hanbin na bago mangyari ang lahat ng yun, kailangan muna niyang gamitin ang Measuring Stone para malaman ang level niya at maging ganap na hunter. Ang naging sagot lang ni Artes sa kanya, kapag dumating ang oras na yun, kailangang durugin ni Hanbin ang bato. Gulat na gulat si Hanbin sa utos na ito, pero sinabihan lang siya ni Artes na ipaubaya na sa kanya ang lahat. Nang makabalik sa kasalukuyan, maririnig ang bulungan ng mga hunter sa paligid. Ang isa ay nagtataka kung bakit napunta rito ang lahi ng mga Sword King, habang ang isa naman ay narinig na naglalakbay daw ito para sa isang mahalagang tungkulin. Dahil dito, naisip ni Artes na pasok nga ang itsura ni Hanbin bilang isang Valtaran warrior sa paningin ng iba. Sinimulan na ni Artes ang kanyang pag-arte at sinabihan si Pelad na tinakat niya ang receptionist at sinira pa ang Measuring Stone. Sumagot naman si Hanbin at humingi ng paumanhin dahil daw sa sobrang excitement niya. Agad na humingi ng dispensa si Artes sa receptionist at nagpaliwanag na ang kaibigan niya ay hindi pa masyadong pamilyar sa takbo ng mundong ito. Ipinaliwanag niya na dahil ang Measuring Stone ay isang tool na gumagamit ng mga magic stone, automatiko itong nagiging forbidden object o ipinagbabawal para sa isang Valtaran warrior. Sumingit naman si Hanbin at pinanindigan ng pag-arte, sinabi niyang mga evil stones o masasamang bato ang mga iyon. Siniguro naman ni Artes na babayaran nila ang nasirang kagamitan. Subalit, makikita ang receptionist na namumula pa rin ang mukha habang nagpapaliwanag. Ayon sa kanya, kung hindi raw magrerehistro si Hanbin bilang hunter, hindi sila pwedeng kumilos o mag-quest bilang isang party. Dito na muling inilabas ni Artes ang badge ng kanilang pamilya para mas mapabilis ang usapan. Sinabi niya na hindi naman kailangang maging isang ganap na hunter ang kaibigan niya. Kaya pwedeng-pwede na itong i-register bilang kanyang bodyguard na lang. Habang nangyayari ito, napaisip si Hanbin na kung may ganito naman palang magandang dahilan tulad ng pagiging bodyguard, ano pa ang silbi ng pagpapanggap niya bilang isang Valtaran. Pero agad din niyang na-realize na dahil nga sa pagiging Valtaran niya, naging valid ang dahilan niya para tanggihan at sirain ang Measuring Stone nang hindi siya pinaghihinalaan. Nang hanapin ng receptionist ang mga papel, dahil na ilan ni Artes na naiwan niya ang mga ito sa bahay. Sabay bulong ng napakalambing kung pwedeng gawin na lang itong secret sa pagitan nilang dalawa. Dahil sa kagwapuhan ni Artes, biglang nagbago ang ekspresyon ng receptionist. Agad itong nagmadali na ayusin ang kanilang registration papers habang kitang-kita na gustong-gusto siya ng mga kababaihan sa guild. Sa kabilang banda, naiinis na lang si Hanbin sa kanyang isip. Pakiramdam niya ay sinalunan ni Artes ang lahat ng kasikatan. Pero bawi niya, utang pa rin niya kay Artes na hindi na siya kailangang kabahan na mahuli ang tunay niyang level. Tanggap na rin niya na sa laki ng katawan niyang ito, malabong maging popular pa siya sa mga babae. Subalit, sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, biglang may tumawag sa kanya ng sandaling yun. Dito ay makikita ang mga hunter na gustong-gusto sumali sa party ng ating bida. Dahil sa dagsa ng mga nagpipresenta, naisip na lamang ni Hanbin na kailangang tumigil na ang lahat dahil hindi ito ang gusto niyang mangyari. Habang patuloy pa rin ang pagiging makulit ng lahat at pilit na nagsisiksikan para makasali sa kanila, nawalan na ng pasensya si Hanbin. Kaya naman, sinigawan niya ang mga ito ng napakalakas upang magsitahimik silang lahat. Sa kabilang dako, habang ipinapakita ang lawak ng Crater Valley Dungeon, masisilayan din ang katabing kabundukan nito kung saan may isang nakatagong lihim na lagusan. Ang daanang ito ay patungo sa isang malawak na kuta na nakatago sa loob. Dito ay makikita natin si Richard na tila namamangha sa laki ng lugar. Sinabi niya na lumalaki na ang sakop ng kutang ito at marami-rami na ring mga latnya nang nahuli nila. Pero agad itong itinama ni Alejandro. Sabi niya, hindi niya ito nahuli, sa halip, tinanggap lang daw niya ang mga refugee na wala nang matuluyan. Bilang namumuno, mas pabor silang suportahan ng mga hunter sa paligid ng Crater Dungeon dahil mas malaki ang kita rito kaysa sa mga ordinaryong tao. Bigla namang sumingit si Leslie habang naka-dirty finger kay Alejandro. Kinwestiyon niya kung may ginagawa ba talaga si Alejandro, dahil ang mga dragon daw mismo ang nagbigay sa kanila ng lugar na ito bilang patunay ng kanilang alyansa. Depensa naman ni Alejandro dahil daw sa skill niya kaya nila napanatili ang lugar na ito. Dito ay kinumpirma ni Richard na tama si Leslie, lahat ng dragon na lagpas 500 years old ay kakampi na nila. At kung may isa man sa mga ito ang maging traidor, kailangan nilang sirain ang mga plano nito. Naniniwala naman si Alejandro na swerte pa rin sila dahil noong tumakas ang dragon. Dito ito napunta sa malapit, at ang tanging lugar lang na matutuluyan ito habang nasa human form ay ang mga dungeon cities. Hirit naman ni Leslie, kahit alam nilang nandito lang siya sa malapit,
tuyo na ang dugo ng dragon kaya hindi nagagana ang tracking skill. Kaya naman kailangan ng magpakitang gilas ni Alejandro para mahanap ito agad. Dahil sa narinig ay tila nainis si Alejandro. Sinabi niya kay Leslie na hindi niya kasalanan kung bakit nawala ang dragon na yun. Sumingit na si Richard para baguhin ang usapan. Tinanong niya si Alejandro kung pinatawag ba sila rito para lang ipagmalaki ang pagpapanggap niyang mabait sa mga refugee. Pero mabilis na sumagot si Alejandro na syempre, hindi lang yun ang dahilan. Dito ay ipinakita ni Alejandro sa kanila ang isang maliit na stage. Nagtataka si Leslie kung anong meron sa stage, kaya agad na nag-utos si Alejandro na papasukin na ang kanilang hinihintay. Habang may lumalabas na tao sa stage, ipinaliwanag ni Alejandro ang background nito. Ayon sa kanya, ang lalaking ito ay isang dating hunter na tila nawala sa katinoan. Hindi na daw kasi ito nakontento sa pagpatay ng mga monster, kaya ang pinag-initan naman ito ay ang mga babaeng hunters sa loob ng mga dungeon. Bago pa man ito mahuli, tinatayang nasa 25 hunters na ang napatay nito. Kaya ang ginawa ni Alejandro, kinuha niya ang kriminal na ito mismo bago pa man ito patayin. Dito ay tinawag ng hunter na boss si Alejandro at sinigurado kung pakakawalan ba talaga siya kapag ginawa niya ang utos nito, na agad namang kinumpirma ni Alejandro. Nagtaka si Leslie dahil sa tingin niya ay isa lamang itong normal na level 37 hunter, kaya sinabihan siya ni Alejandro na tingnan ang leg nito. Dito na nagulat si Leslie sa kanyang nakita dahil isang artificial guideline ang nakalagay. Ayon sa kanya, wala pa raw nabubuhay sa ganitong klaseng operasyon hanggang sa ngayon. Paliwanag ni Alejandro, imbes na kumuha lang ng lakas mula sa mga dungeon, ang ginagawa na nila ngayon ay kumukuha na mismo ng lakas mula sa katawan ng tao. Nagtanong naman si Richard kung nabawasan ba ang side effects nito, pero para sa kanya, kulang pa rin ang lakas nito sa gusto ng taong yon. Sumang-ayon si Alejandro at sinabing mabilis talagang makaintindi si Richard, at para mapalakas pa ito, kailangan nila ng isang sakripisyo. Habang nangyayari ito, makikita si Effer na naiiyak sa takot. May isang babae ang nagsalita na napakabait niyang wyvern at hindi niya kailangang magilty dahil hindi niya ito kasalanan. Pagharap ng babae sa hunter, tila natuwa ang kriminal at sinabing maganda ang napili ni Alejandro. Itinanong niya kung kailangan ba niyang patayin agad ang babae, pero ang naging sagot lang ni Alejandro ay gawin niya ang gusto niya dahil galing naman siya sa kulungan. Dito ay inutos na niyang magsimula na sila. Habang kumukuha ng armas sa kanyang likuran ang hunter, sinabi nito na noong una ay naninibago siya sa paggamit ng artificial guideline. Pero habang tinitingnan niya ito, sinabi niyang mas nagiging pamilyar na ito sa kanya habang tumatagal. Ipinagmalaki pa niya na mas mataas ang level niya kaysa sa babae. Dito ay makikita na level 34 lang ang babae, kaya tinanong siya ng hunter kung naisip ba niyang magmakaawa para sa kanyang buhay habang umiiyak. Pero sumagot lang ang babae na walang silbi ang pagmamakaawa sa lugar na yun. Kasabay nito, agad na umatake ang hunter. Habang maririnig ang labanan ng dalawa, makikita si Effer na nag-iisip. Natatakot man siya sa mga taga-ibang mundo, naalala niyang dati siyang ace sa Flying Dragon Knights ng kaharian. Naisip niyang kailangang iligtas ang babae habang abala ang mga taga-ibang mundo at mabilis na lumipad palayo, subalit nagulat siya sa kanyang nakita. Mabilis kumilos ang babae habang nakikipaglaban, kaya naisip ni Effer na tila sumasayaw lang ito. Pero ang hunter naman ay sinabing nakapagtataka ang galaw nito at baka kailangan ng babae na gumawa ng mas matinding atake dahil nababagot na raw ang mga nanonood. Sumagot ang babae na yun na ang dahilan kung bakit dapat ay nag-ayos muna ang hunter, sabay hirit na sana ay magustuhan nito ang kanyang bagong gupit. Dahil dito, lalong nainis ang hunter sa ginawa sa kanya. Napansin naman ni Leslie na may artificial guideline din ang babae. Ipinaliwanag ni Alejandro na natural lang ito dahil kung wala yun, hindi niya mararating ang ganoong level sa murang edad. Kahit sinabi ni Leslie na hindi naman ganoon kalaki ang lamang ng 5 level, subalit kampante si Alejandro na kayang talunin ng babae ang hunter. Gayunpaman, para kay Alejandro, wala siyang pakialam dahil pinag-eksperimento lang naman niya ang mga ito. Dinagdag pa niya, titigan niya ng maigi ang babae kaya dito ay napagtanto ni Leslie na bulag ito. Habang nangyayari ito, naglabas ng kakaibang aura ang hunter dahil sa galit at pinagbantaan ng babae na kakatayin niya ito dahil sa paggalaw sa kanyang buhok. Kahit nagutos na si Alejandro na tumigil na dahil sapat na ang nakita, hindi nakinig ang hunter sa sobrang galit. Dito na biglang nagbago ang anyo ng hunter. Nagulat si Leslie sa kanyang nakita kaya hindi niya napigil ang magtanong kung bakit nagbagong anyo ang hunter bilang isang tetiro, gayong ang sabi ni Alejandro ay binago na ang proseso tungo sa pagkuha ng lakas mula sa tao.
Ipinaliwanag ni Alejandro na ang pinag-eksperimentong yun ay hinaluan ng lakas mula sa tao upang masiguradong hindi ito mamatay sa operasyon. Ngunit dahil ang kabilang kalahati nito ay nagmula sa isang tetiro, automatikong nagbabago ang panlabas na anyo ng hunter sa tuwing gagamit ito ng isang skill. Habang akala ng lahat ay tatamaan na ang babae sa pagsugod ng hunter, biglang may tila kidlat na lumabas sa kanya. Nakuryente ng matindi ang hunter dahil sa bilis at lakas ng ginawa ng babae. Habang ipinaliliwanag naman ni Alejandro na ang tanging paraan para maiwasan ang mga side effect ay sa pamamagitan ng pagkuha ng lakas mula sa tao. Napamura na lamang ang hunter dahil sa sobrang sakit na nararamdaman hanggang sa tuluyan na itong bumagsak dahil hindi na kinaya ng kanyang katawan. Dahil nawalan na ng malay ang kalaban, magalang na kinausap ng babae si Alejandro at sinabing kailangan na niyang itigil ang pagsusulit. Sumagot naman si Alejandro na ayos lang ito dahil wala na rin namang silbi ang hunter. At inutusan niya ang babae na itumba na ito ng tuluyan bago pa muling magingay. Subalit biglang bumangon ang hunter at ipinipilit na maayos pa siya, nang hindi niya namamalayan na may isang nakamamatay na pag-atake na palapit sa kanya. Dito na nagulat si Effer sa kanyang nakita, naisip niyang pinatay ng babae ang hunter na kahit naging halimaw ay isa pa ring katulad niyang Latnian. Hindi man lang nag-alinlangan ang babae at agad na sumunod sa utos ni Alejandro. Dito ay sumingit si Richard at sinabing dahil bulag ang babae, tiyak na natutunan lang nito ang pakikipaglaban gamit ang espada at ang mga magic sword skills mula mismo sa guideline. Sumang-ayon si Alejandro at idinagdag na kahit hindi nakakakita ang babae, mayroon naman itong pambihirang kakayahan na makaramdam ng panganib at matukoy ang apat na pangunahing enerhiya. Dahil dito, nagtanong si Richard kung nangangahulugan ba ito na hindi pa perpekto ang artificial guideline at kung bakit hindi ito iniulat ni Alejandro sa kanilang pinuno. Ipinaliwanag naman ni Alejandro na sa paggamit ng Human Extraction Guideline, hindi talaga tataas ang level ng isang tao kahit pa makapatay ito ng maraming kaaway. Dito na nagtatakang nagtanong si Leslie kung anong silbi ng isang guideline na hindi nagbibigay ng experience points para tumaas ang level. Ipinaliwanag naman ni Richard na hindi lang sila ang may kakayahang lumakas sa pamamagitan ng pagkuha ng enerhiya mula sa mga napatay na kaaway, dahil maging ang mga halimaw sa dungeon ay mayroon ding ganitong kapangyarihan. Sinabi ni Alejandro na sinubukan na nilang gamitin ang mga halimaw para sa pinag-eksperimento, ngunit gaya ng nakita nila kanina. Nagkakaroon nito ng malalalang side effects. Ayon naman kay Richard, ang pinagmumulan ng tunay na lakas ay nasa ibang bagay. Nang tanungin ni Alejandro kung ang tinutukoy ba nito ay isang Dragon Core, sumagot si Richard na hanggang ngayon ay hindi pa sila pwedeng gumamit ng isang matandang dragon para sa kanilang mga eksperimento dahil sa kasalukuyan nilang alyansa. Biglang may inihagis na isang bagay si Richard kay Alejandro. Habang ginagawa ito, sinabi ni Richard na mag-iiba ang takbo ng usapan kung ang pagmumulan ng lakas ay mula sa isang Tridor. Agad na nakilala ni Alejandro ang bagay na ibinigay sa kanya at idinagdag ni Richard na isa itong unique item na ibinigay sa kanila ng madam upang tuluyang puksain ang dragon na yon. Sumingit naman si Leslie at tinanong kung ang tinutukoy ba nila ay ang pumatay sa isang lich. Nagduda rin siya kung kakayanin ba nila itong harapin sa kasalukuyan nilang level. Para naman kay Alejandro, napakaganda ng pagkakataon dahil imbes na ordinaryong artifact lang, isang unique item pa ang ibinigay sa kanila. Sinabi ni Richard na iuulat na niya kay Madam na malapit na nilang mabuo ang artificial guideline. Nagpaalam na rin si Leslie dahil marami pa silang kailangang gawin, ngunit hindi niya napigil ang mainggit. Ayon sa kanya, oras na mahuli ang dragon at mabuo ang artificial guideline, siguradong magiging matagumpay si Alejandro. Nang maiwang mag-isa si Alejandro, natatawa na lamang itong nagsalita sa sarili. Para sa kanya, tila isinisisi pa sa kanya kung hindi niya mahahanap ang dragon na yon. Problemado siya dahil paano nga naman niya mahahanap ang isang dragon na nagbagong anyo bilang tao kung hindi naman niya pwedeng gamitin ang kanyang tracking skill. Tinawag ni Alejandro ang babae sa pangalang Ellie at iniutos dito na utusan ang wyvern na asikasuhin ang bangkay ng hunter. Nagtanong si Ellie kung may pupuntahan ba ang kanyang amo, na agad namang kinumpirma ni Alejandro bago ito umalis. Agad na sumunod si Ellie, pero sa pagbukas niya ng pinto, napansin niyang wala na si Effer. Kasabay nito, biglang iminulat ni Ellie ang kanyang mga mata. Habang nangyayari ito, makikitang nagmamadaling tumatakas si Effer habang inaalala ang lahat ng kanyang narinig tungkol sa eksperimento, sa guideline, at sa dragon. Napagtanto niya na si Ellie ay nagtatrabaho rin pala para kay Alejandro. Sa takot niya, naisip niyang nababaliw na ang lahat at kailangan niyang makalabas agad ng buhay. Nang makarating sa labas ng pinto, mabilis na nagtatakbo si Effer para tuluyang makalayo. Subalit hindi niya napansin na agad siyang nasundan ni Ellie, na nag-utos sa kanyang tumigil.
Nagulat si Effer dahil sa kabila ng kanyang bilis, nagawa siyang abutan ni Ellie sa isang kurap lang gamit ang bilis na parang kidlat. Naglabas si Ellie ng kuryente para patigilin siya, at sa isang sandali ay tila tatamaan na si Effer. Pero dahil sa kanyang galing, mabilis na nakaiwas si Effer sa pag-atake. Nakahinga siya ng maluwag at nakangiting naisip na dahil nasa himpapawid na siya, magiging madali na ang pagtakas. Ngunit hindi pa pala tapos ang laban, dahil biglang may isang tali na pumihil at humablat sa kanyang paa. Dito na napagtanto ni Effer na gumagamit si Ellie ng force para hindi siya makaalis. Biglang hinatak ni Ellie ang tali kaya mabilis na sumunod ang katawan ni Effer sa kanya. Nagulat na lamang si Effer dahil sa isang kurap lang ay nasa harapan na niya si Ellie. Dito ay sinabi ni Ellie na wala siyang pupuntahan. Dito ay naging seryoso si Effer at sinabing hindi siya papayag na magpakulong sa ganoong klaseng lugar dahil hindi niya matatagalan ang maliit na espasyong yun. Nagulat si Ellie nang marinig na nagsasalita ang Wyvern. At kasabay nito ay agad na lumipad si Effer paitaas. Nababahalang sinabihan ni Ellie si Effer na dapat na itong tumigil, subalit biglang naputol ang tali na nakapulupot sa kanya. Nang mapansin ni Effer na malaya na siya, naisip niyang siguradong may sapat na kakayahan si Ellie para makalapag ng ligtas sa lupa. Natakot din siya noong una na baka may mga archer sa paligid kung lalo pa siyang tataas, pero napagtanto niyang wala namang ibang tao roon. Subalit habang nasa himpapawid, biglang may isang liwanag na pumalibot sa buong lugar na agad na ikinataka ni Effer. Sa kabilang dako naman, sa Crater Valley Dungeon, partikular sa pinakailalim na level, makikita ang isang halimaw na mabilis na susugod. Subalit, madali lamang itong tinapos ni Hanbin. Nasabi na lamang niya na kailangan niyang kontrolin ang kanyang lakas dahil nakapatay na naman siya ng isa. Habang may isa pang halimaw na paatake sa kanyang likuran, madali niya itong naiwasan at sabay na tinapos. Dito ay napapalibutan na siya ng mga kalaban. Napansin niya na sunod-sunod ang pagdating ng mga halimaw na kasing laki ng track. At sa sobrang dami nila ay hindi na niya kayang asikasuhin ang bawat isa. Dahil dito, napilitan siyang gamitin ang Hanbin-style casual stroll. Ito ay isang simple at tila pangit na skill kung saan dadaan siya sa ilalim ng mga halimaw habang nakataas ang kanyang espada para labanan ang mga matatangkad na kaaway. Ayon sa ating bida, hindi ito sapat na lakas para makapatay agad, pero naisip niyang maganda rin ang magiging resulta nito. Dito ay sumigaw si Hanbin na nakahanda na ang lahat habang makikita ang isang liwanag na tatama sa maraming halimaw. Sa isang iglap makikita ang isang malaking fireball na pumatay sa kanila. Habang makikita na tila may isang berdeng kulay ang lumalabas sa mga bangkay ng mga halimaw. Nasabi ni Hanbin na mukhang enerhiya ito pero hindi siya nakakita ng ganito noong nagpapataas siya ng level. Habang makikita si Artes na nasa dragon form, tinanong ni Hanbin kung may nararamdaman ba itong kakaiba. Sumagot si Artes na medyo nahihiya siyang tanggapin lang ang inihanda ni Hanbin para sa kanya. Sinabi naman ni Hanbin na huwag mahiya dahil mas mabuti sa kanya kung tataas din ang level ni Artes. Pero nagtaka si Hanbin kung bakit hindi pa din tumaas ang kanyang level, kaya ipinaliwanag ni Artes na hindi agad-agad ang pag-level up dahil kailangan pa ng pagsasanay para makontrol ang internal energy. Dito ay nasabi ni Hanbin na ang akala niya ay sapat na sa mga dragon ang pumatay ng kaaway para direktang mag-level up. Sumagot si Artes na sa teknikal na aspeto, hindi talaga nag-a-absorb ng experience points ang mga dragon. Sa halip, hinahatak nila ang enerhiya mula sa mga nilalang na kanilang napatay sa tulong ng kanilang Dragon Core. Ipinaliwanag niya na ang enerhiyang galing sa labas ay hindi matatag at may taglay na life power. Upang mag-level up, kailangan nilang iimbak ang enerhiyang ito. Ngunit kung mapadami ang pagsipsip, maaari silang mamatay dahil sa pagsabog ng life power sa loob ng kanilang katawan. Subalit ang naging sagot lamang ni Hanbin ay magsuot muna ito ng damit. Sinabi ni Hanbin na kung ganoon ay limitado lang pala ang dami ng enerhiya na kayang tanggapin ng sabay-sabay. Sumang-ayon si Artes at itinulad ito sa pag-inom ng sobrang tubig na parang nalulunod ka na rin. Inamin din niyang kinakabahan siyang mag-level up bilang dragon dahil 15 taon na ang nakalipas mula nung huli niya itong ginawa. Nagulat si Hanbin at napatanong kung ilang taon na ba talaga si Artes. Nang sumagot si Artes na mag-150 taon na siya ngayong taon, nasabi ni Hanbin na para na itong kanyang lolo sa tuhod. Ngunit sumagot si Artes na itinuturing pa siyang bata sa kanilang lahi, dahil ang mga dragon ay umaabot ng hanggang 1,000 taon ang buhay. Dahil dito, nagtanong si Hanbin kung ano na kaya ang level ng isang matandang dragon. Sumagot si Artes na hindi rin siya sigurado dahil kakaunti lang ang paraan upang malaman ang level ng isang dragon, pero sa huli ay katulad din ito ng sitwasyon ni Hanbin.
Agad na nakuha ni Hanbin ang punto at sinabing wala ring sapat na mga halimaw na mapapatay para tumaas ang level. Sumang-ayon si Artis at ipinaliwanag na bukod sa kakaunti na nga ang mga dragon, hindi rin madaling pumatay ng isa. Dagdag pa rito, dahil sa sobrang haba ng buhay ng mga dragon, kailangan nila ng dambuhalang dami ng enerhiya para lamang lumaki. Naisip ni Hanbin na kung ganoon nakataas ang level nila, baka hindi na talaga nila kailangang mag-level up pa. Ngunit ayon kay Artis, sana nga ay ganoon ang naging pag-iisip ng mga matatandang dragon, subalit naging sakim ang mga ito sa mas malakas na kapangyarihan. Naintindihan nila na ang paunti-unting pagkuha ng enerhiya ay wala ng silbi para sa layuning pag-level up. Sinabi ni Hanbin na ganoon din ang nangyayari sa kanya, hindi man lang gumagalaw ang kanyang experience points kahit gaano karaming level 25 na halimaw ang patayin niya, at bahagya lamang itong tumataas kapag level 50 na ang kanyang nakakalaban. Dito ay ipinaliwanag na napagtanto ng mga matatandang dragon na upang makakuha ng balto-bultong enerhiya ng sabay-sabay, kailangan nilang mag-imbak sa isang lugar. Tinatawag itong well of energy ng mga dragon, habang kilala naman ito ng mga tao bilang dragon's nest. Dahil dito, nagtanong si Hanbin kung posible bang ang isang taong katulad niya ay makapag-level up sa loob ng well of energy na yun. Napaisip si Artis dahil hindi niya alam kung kakayanin ba yun ng walang dragon core. Habang ipinapakita ang eksenang nagdudusa si Effer, nagpaalala si Artis kay Hanbin. Sinabi niya na walang paraan para maging matatag ang ganoon kalaking enerhiya kung walang dragon core. Ang katawan ng sinumang susubok ay dadaan sa paulit-ulit na proseso ng pagkawasak dahil sa hindi matatag na enerhiya, at muling mabubuo dahil sa dambuhalang life power na nananalaytay. Para itong isang kuta na hinding-hindi mapapasok ng sinuman. Kasabay nito, makikita ang mga tauhan na nag-aalala kay Ellie. Sinabi ng isang lalaki na ang wyvern na yun ay pagmamay-ari ni Alejandro, habang pinapapasok naman ng isang matandang babae si Ellie sa loob. Nagtaka si Ellie, pero ipinaliwanag ng matanda na dahil hindi ito tinali ni Alejandro, nangangahulugan itong wala na siyang pakialam sa wyvern. Dagdag pa ng matanda, hindi bale na ang wyvern, pero kung si Ellie ang mapahamak ay tiyak na hindi sila mapapatawad ni Alejandro. Habang patuloy ang matinding pagdudusa ni Effer, wala nang nagawa si Ellie kundi ang umalis na kasama ang mga tauhan. Sa puntong ito, makikitang tila nalulusaw na ang balat ni Effer sa tindi ng enerhiya, nang biglang may isang korona na lumitaw. Nagtaka si Effer nang imulat niya ang kanyang mga mata dahil nasa loob na siya ng isang lugar ng kawalan. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung nasaan siya at anong ginagawa niya roon, hanggang sa may isang misteryosong tauhan ang lumapit at tinawag siya, na agad namang ikinagulat ni Effer. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin ngayon. Huwag niyong kalimutang i-hit ang like at subscribe button, at mag-comment na rin kayo sa baba para hindi kayo mahuli sa mga updates. Maraming salamat sa panunood, mga kabute.